Magandang oras po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat na makaabot sa inyo lahat kung ano na nangyayari sa ating bansa. Dahil nakikita natin sa may ibang bansa, nagbabagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung Presidente Ron. Mga kabataan lang na nagprotesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ang ano. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, ghost project. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, wag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey, ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na lahat mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilain nyo. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano na snap election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na binoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga lilit na inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, ikaw ang
presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, hindi wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, ang suggestion ko po, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan, para malinis, maniwala tayo lahat. Then kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na ghost project, saka masama ang paggagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako, dahil ako binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserva ko yung may iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar, sa Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami pa po susunod. So, since madami po kayong ebidensya doon sa Ilocos Norte Go, in case po na invite kayo ng ICI to invite kayo para maging witness or ilantad nyo yung mga ebidensya, willing po ba si Doc Chari? Willing ako. Nung sinabi ko willing ako, nagsara na eh. So, ewan ko kung bubuksan pa nila. Sabi sa iba naman. Sa iba naman, meron na naman. Tatagal na tayo dyan hanggang investigasyon na tayo habang inuubos ang pera ng kabalang bayan. Sir, gaano kahalaga na unang imbestigahan ang Ilocos Norte na lugar mismo ng presidente? Para magkaroon ng kredibilidad ang presidente na magbintang sa mga ibang tao. Sa ngayon, si ganito, nag-aaway ng mga senador, congressman, at iba-ibang issue. So, bago ko makalimutan, gusto kong pasalamat sa isang gobernador na nakausap ko rin nung araw, gobernador ng Oriental Mindoro, Governor Bons Dolor. Kakilala ko po ito, maraming salamat po at kayo ang sumigaw yung mga ghost project dyan sa Mindoro. Sana po mga ibang gobernador, gayahin po natin siya. Sabihin niyo po lahat ang makalukuhan nangyayari sa inyong mga lalawigan at marami pa ito. And yung mga ibang may nakakaalam, tumayo po kayo. Be brave. Isa lang ang buhay po natin. Tignan natin, wala nang kinabukasan ang ating kabataan kung hindi tayo tutulong sa kanila. This is the future of our children's children. Tulungan po natin sila. Now, mag-schedule lang ang mga kabataan o yung mga mas hindi nag-aaral. Sila mag-schedule. Huwag na yung mga politician mag-schedule ng rally. Isa lang. Isa lang po rally natin. At susuportahan po natin lahat. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis. Payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Hindi ba baka sabihin na naman na doon sa Malacanang na inciting to sedition yung para sila sabihin? This is supposed to be a free country. Pwede natin sabihin lahat ang gusto natin. So, kung ang sadya nila ipagtakpan tong kalukuhan, mali po yun. Kailangan po sabihin natin, at liwanag na si mga Diskaya, 3 years, 31 billion ang binigay nila. Sino nagbigay? Yung mga powerful. Sino nagbigay? Oh. Yung mga nasa Congress, kay Speaker, dalawa lang tinuturo, Speaker at saka Saldico.
Kung wala kayong koneksyon doon, wala. Sino naman ang may-ari o boss ang dalawa? Ang presidente. So si presidente naman, oy, bisigan yan, bisigan yan. Dapat siya mangunguna. Ayun, mag-resign daw tayo lahat. Hindi po ako pabor dyan mag-resign lahat. Marami naman matitino, mga leaders, hindi naman lahat masama. Pwede rin kung gusto nyo lahat. Pero hindi po, ang dapat mag-resign ang presidente dahil command responsibility niya ito. Siya namumuno. Sa mga ibang countries, nagre-resign po agad yung mga leaders. Sa hiya. Yung mga iba, nagpapakamatay pa. Kung yung mga iba, mga kabataan lang recently sa Madagascar, tanggal yung Prime Minister, kabataan nag-rally, matatapang sila. Pero naniniwala ko, mas matapang ang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang ating mga kabataan, suportahan po natin sila, dahil kinabukasan po nila ito. Based po sa investigation nyo, doon po sa Ilocos Norte, may certain numbers po ba tayo dyan kung ilan po yung nakita niyo some standard or ghost project doon? Isa lang ito, may darating pa. Gusto nyo ipakita ko? Okay, sir. Pakita nyo nga dito sa screen. Isa lang po ito. Ay, sige. Gusto ko muna liwanagan yung balik nila sa akin na meron daw sa trap sa akin, sa trap. Inaamin ko sa amin yan, pero wala na kami pangalan. Now, yung anak ko, kalalagay lang pangalan niya dahil umutang. So yun, sinasabi ko lang, totoo. Ito ngayon, ang bigay ng Public Road and Highway. Sa trap po lahat yan. Magkano ang pondo? Liwanagin nyo nga. Ang pondo na binigay. Okay, sir. Ito. Nag-umpisa pa ito 2017. Hindi, resulta na ito. Bidding po ito. Noong 21, walang pondo. Noong 23, walang pondo. Nag-umpisa pa ng 2017, dinan yung binigay. 100 million lang. Nakuha ng SATRAC, 65 billion. So, bidding po ito panalo ng SATRAC. Hindi kagaya ngayon na mas malaki ang sinisingit nila pag may project. Ito, bawas po lahat to, kontrata ng SATRAC. 121, 65,000, 65 million, 18 million, 50 million, 51 million, 24 million, 54. Di wala isang million. Paano matatapos siyang diversion road na ganun? 2021, walang pondo binigay. Panahon na ni Presidente 23, walang binigay. Wala nga pondo. Paano namin tatapusin? So yan, pwede na nag-bisikan lahat. Pakukulong po lahat yung mga engineers at SATRAC kung may kakukuhan. Yun po, banat nila sa akin, totoo, pirmado ng Public Road and Highway. Nakakuha kami in how many years? 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 9 years! Yan ang nakuha namin. Ang estimate, 924 million. Nakuha namin 780. 200 million na bawas. Yan ba kalukuha? Yan ang kulay na bidding. Yun, tapos na. Kung na tayo ngayon sa Ilocos Norte, sir. Ilocos Norte. Yan. Ito, sa Ilocos Norte, gabi, naghahabol sila ng project ngayon, sila, overtime. Pakita mo yung araw. Ito po ang mga project sa Ilocos Norte. Yan po ang flood control nila. Yan, wala kayong makita. Parang multo, wala kayong makita na project sa Bintaro. Sa Bintar. Parparoro, sir. Parparoro, Bintar. Isa lang po ito. Marami po akong iba. Naghahabol sila, nagre-repair. Antay ba ICI bago ma-repair kung substandard. Pero hindi na mahabol dahil yung mga iba wala.
Makita mo, di ba, marami pang mga pictures. Yan. Yan ngayon ang mga flood control nila doon. Ito, ang flood control. Parang di ba, ano kasi standard? Walang flood control. Pero may pundo yan, sir. May pundo na yan. Bayad ka. Bayad na. Ayan, mga flood control nila. May, So, hindi na po lalayo ang ICI. Punta kayo ron, makita nyo. Ayun, makita nyo yan. Anong gagawin natin? Huwag naman natin gagawin lahat ng mga Pilipino. It is the command responsibility of the President. Dapat maawa siya, mag-resign si Presidente para tapos na lahat. At huwag na sanang antayin na mag-rally ang tao hanggang sa Malacanang. Nangyari na po ito nung panahon ang tatay nila. So dapat maawa ang ating Presidente sa mga kababayan. You have to go, Mr. President. Suggestion ko lang yun. Kung ayaw ang taong bayan, wala tayong magagawa. Isang rason kaya ito, sir, na ayaw paimbestigahan sa Ilocos Norte kasi yung pinapakita nyo isang ebidensya sa Bintar, sir. Isa pa lang. Isa pa lang yan, sir. Isa pa lang yun. Isa pa lang. Isa pa lang lahat to. Isa pa lang lahat. Marami po. may knowledge na po ba tayo kung sino, ilan yung magkano yung amount ng flood control na yan and sino yung contractor? Baka may diskaya. Meron, Diskaya. Si Diskaya, ang binigay sa kanya within 3 years term ni President Marcos, 31 billion. Kami siyam na taon na, wala pa 1 billion. So, 31 billion. Paano nagkaroon si Diskaya ng... Ginamit lang siya. Binigyan ng pondo, tapos namorsyento sila. At sino mga gumawa? Yun lang ikukulong. Hindi, yung utak. Kung hindi, tuloy-tuloy po ito. Dapat yung utak. Dapat, sinong responsible? Kako nga, may mga testigo na. Yung mga public roads and highways mismo na tiga-kolekta, diadala kay speaker at saka si Sardico. Saan naman diadala ni Sardico? Imposible naman siya lang. May mas mataas doon. So kung hindi alam ang presidente, kung hindi alam ang presidente, saan napunta yung pera? Sir, Hindi nila magagawa ito kung hindi walang powerful na nag-approve.